Minsan, yung mga taong nagiging arogante, dahil lamang sa mga koneksyon nito at sa yaman nito, napaparusahan. Parusa na hindi lang pisikal, moral, at kung anong normal na parusa. Maging yung saklaw, impluwensya at yaman, babagsak at mamalasin, at magsisimula ulit siya sa ibaba. Ang mahirap pa dyan, ang pagsisimulang muli, higit pa sa pinagkaitan ng tadhana, mamalasin talaga. Malalaman yung ibig sabihin ko dito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Lalo na sa mga kagiliw na walang sawang sumusuporta sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Santi. Hindi ko totoong pangalan. Ayon sa tatay ko ay dati daw kaming hasyendero. Meron kaming malawak o mano na lupain. Yung lupain na ito ay sobrang masagana. Iba-iba ang nakatanim dito. Kasama na doon yung tubo at palay. Bukod pa sa lupain na ito, ay meron daw kami mga livestocks kagaya ng mga baboy, baka, kambing, lalong-lalo na yung mga manok. May mga manok na para katayin, may mga manok din para gawing panabong. Yung lupain namin na ito ay doon sa May Negros. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan ito. Pero itong Negros na ito, sa Occidental. May negosyo din na kaliwat kanan ng pagtanggap ng kita. Kahit hindi magtrabaho, umaapaw talaga ang biyaya ng mga panahon na yon. Pero bigla na lamang itong naglaho. Naglaho ito dahil sa maling pamamalakad ng lolo ko. Natawagin na lamang natin sa pangalang Roger. Itong si Roger, lumaki ito na laki sa layaw. Lahat ng luho at kagustuhan nito kapag hiningi sa mga magulang, walang kahirap-hirap niyang nakukuha kaagad. Hanggang sa nagbinata na ito. Tapos siya na noon ang namamahala sa ibang mga sinasakupang lupain. Tapos siya sa pag-aaral ng agrikultura. Sa Siliman pa daw ito nakagraduate nun. Kaya hindi na din kaila sa kanya sa kung paano maniobrahin ang mga sistema dito sa mga lupain. Bukod pa dyan, may mga gabay din ito mula sa kanyang mga magulang. Dalawa lang silang magkakapatid. Pero itong isa, merong diferensya. Kumbaga, gifted child ito. Itong si Roger ay sadyang mabait. Pala kaibigan. Pero may mga pagkakataon umano na napaka-arugante nito. Magpaganon pa man ay kilala naman siyang marangya. Kaya't iniintindi na lamang ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hanggang sa naging ganap na binata na ito. Dito nagsimula na itong mangligaw ng makahanap ng mapapangasawa niya at katuwang sa buhay. Halos kabuuan na umano ng negosyo at lupain nila ng mga kapanahunang ito. Siya na yung inaasahan ng kanyang mga magulang. Pero sa hindi maiwasang pagkakataon itong si Roger, bigla na lamang naging babaero. Sa gitna ng pagiging babaero nito, nagkaroon na ito ng kasintahan na sobrang tapat sa kanya. May kaya din tong babaeng ito, marangya din. Pero may sideline pa rin umano itong si Roger. Kumbaga, naghahanap pa rin ng ibang babae nun. Magpaganon pa man ay nagkatuluyan pa rin itong dalawang ito. Itong kasintahan niya ay taga-Negros din. Anak ito ng isang prestihiyosong mag-asawa na may malawak namang sinasakupan na katulad din nila. Ganun naman talaga yung mga mayayaman Sinasabong ang mga anak sa kapwa mayaman para manatili ang pangalan at ari-arian. At kapag siniswerte, mas lalawak pang yung sakop syempre. Iniisip kasi ng mga ito na kapag nakapangasawa ng hamak lang
Walang may aambag kundi problema lang. 'Di ba? Lalo na kapag nagkahiwalay mag-asawa. Alam niyo kung bakit? Mahati ang ari-arian. May buhay na batas na para dito nung kapanahunan. Ang naging asawa niya ay tawagin na lamang natin o itago natin sa pangalang mo rin. Nang magkatuluyan sila nabayayaan kagad ng 2 anak. Puro babae yung mga ito. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ng pagkakaroon ng pamilya ni Roger, walang nagbago sa nakagawi ang ugali nito. Nambababae ito ng kung sino-sino lang. Ang malala ay alam ito ni Maureen. Pero dahil nga sa pinoprotekta ng babae ang pangalan ng kanilang angkan, nanatiling tikom ang bibig niya. Kuminsan pa nga umano, napakakapal na mukha nitong si Roger. Dinadala pa yung mismong babae niya sa bahay nila. Doon na din nagsimulang gumamit ng ipinagbabawal na gamot itong lalaking ito. Mamahaling droga na cocaine at yung uso ng kapanahunan na Valium. Umiinom daw ito ng 5 hanggang 10, tapos tinutumahan niya talaga ng alak. Kaya ayun, nagiging baliktad yung tama. Imbis na pampakalma, pangpabagsik pa ito at pampalakas umano ng loob. Kung hindi niyo na itatanong, ito yung klase ng bawal na gamot noong dekada 70 hanggang 80, nung hindi pa nauuso yung tinatawag nilang droga na ecstasy. Hanggang sa umabot na umano sa mga puntong pumanaw yung mga magulang niya. Tapos ito namang kapatid nito na may diferensya, pinalagaan sa isang rehabilitasyon. Ibang klaseng tao, di ba? Nagtuloy-tuloy umano yun. Nalulong ito sa droga. At nagiging malala umano yung pagiging arogante niya. Wala din naman kasing problema kasi maraming pera Pumangit yung ugali nito. Naging strikto na ito sa mga tauhan at mga saop. May pagkakataon pa umano na yung anak ng saop kinakalaguyo din. Tapos meron pang napaanakan yon. Ayos naman sana kung inangkin yung bata. Kahit suporta lang kumbaga sa pagpapalaki, sapat na Kaso ang ginawa, Sir Seth, pinalaya sumano ang buong angkan nito sa lupain at kumuha ito ng ibang mga trabahante. Magmula nang mangyari ang insidenteng ito, dito na nagsimula ang lahat. Nagsimula ang pagpagsak ng yaman at pagkatao nitong si Roger. Nung una, parang hindi ka pansin-pansin. Pero paunti-unti ito. Hanggang sa doon na sa huli na intindihan sa kung bakit nangyari ang lahat. Kung kailan huling mga taon na ng dekada 70. At syempre dahil nga itong si Roger, likas na pilyo ito. Pumili ito ng mga tauhan na may magagandang anak. Walang hiya talaga tong lolo ko Pakitang tao lang pero may plano palang hindi maganda. Wala nang nagawa itong si Maureen kundi ang umiyak na lamang. Samantalang ang mga anak naman nilang babae, may mga kamalayan na ng mga panahon na ito. Ang isa pa dito ng mga panahon na yun ay nasa high school na at naroroon din sa Siliman sa Dumaguete nag-aaral. Yung isa doon din pero elementary naman ito. Nagbubuntis na rin si Maureen noon. Yung ipinagbubuntis nito, yun na yung aking ama. Habang tumatakbo manong araw, unti-unti nang nagtitik-tik si Roger sa mga anak ng bagong saop. Kunwari, sobrang bait nito Pabisibisita, may dinadalang mga bigas. Wala namang malay itong mga magulang na yung tirada ni Roger yung mga dalagang anak. Hindi nga daw maisip ng tatay ko kung bakit naging ganun itong si Roger o si Lolo. Samantalang ayon naman sa nanay ng tatay ko o si Lola mo rin. Wala naman daw umanong katiwalian yung mga angkan namin Walang history ng pagkapilyo, hindi babaero, walang nagloloko, at lalong hindi strikto noon. Naniniwala si tatay na baka dahil lumaki nga itong salayaw si Lolo at naimpluwensyahan. Yun bang nasobrahan sa pagmamahal at kumpiyansa. Kahit mali yung ginagawa hindi ito sinisita.
Ayun na nga, nakadisgrasya na naman itong si Roger. Pero sa pagkakataong ito, walang naging reklamo yung mga magulang nung nadisgrasya niya. Parang ayos lang eh. Kahit pa nga hindi daw sinusuportahan. Kahit pa pagkatapos mabuntis hindi na pinapansin ito ni Roger eh. Pero walang naging problema dun sa pamilyang yon. Na siya namang ikinatuwa ni Roger. Yun nga lang ang hindi nito alam. Na yung naunang napabuntisan niya at pinalayas na angkan, may ginagawa na palang kakaiba. Isang araw, nagkasakit si Roger. Bigla na lamang itong nanghina. Hindi niya maigalaw ang parte ng mga paa niya. Tapos, ginagalis umano yung pagkalalaki niya noon. Bedrest yung bagsak niya eh. Puro higa na lang. Ipinagamot naman yun pero hindi daw naaagapan. Hindi din alam ng doktor sa kung ano bang sakit ang tumama dahil lumalabas sa lahat ng eksaminasyon. Normal. Sa utak din. Wala naman umanong pumutok na ugat na magdudulot para maapektuhan yung mga paa niya. Hanggang sa ito na. Unti-unting lumiit ang isang paa niya. Tapos yung pagkalalaki nito, ayaw nang gumana. Lupaypay umano. Ang sabi pa ng mga doktor parang nauna pa itong namatay kaysa sa may-ari. Maraming beses ipanatingin sa doktor ang kalagayan. Umabot pa nga sa punto na dinala ito sa Manila para hanapan ng paraan. Pero ganun pa rin. Walang abnormalidad sa katawan. Hindi daw naniniwala si Roger, kaya nagtungo pa daw ito ng abroad at malaki talaga yung nagastos nun. Doon ay may nakitang sakit. Pero yung sakit na ito naman, polio. Walang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganun. Nalaman ng sanhi pero hindi na rin ito gagaling pa. Sa puntong ito ay halos kalahati ng ari-arian noon ang nawala na. Naubos kasi ang pondo sa bangko dahil sa paulit-ulit na pagpapa-admit sa mamahaling ospital noon. Kahit na wala namang nakikitang sakit. Ibinenta yung ilang mga lupain. Noon pa itong nasa loob pa ng bansa. Ilang beses inobeserbahan at tumaan talaga sa mamahaling eksaminasyon. Pagdating naman sa abroad, wala din palang napala. Umuwi na parang pinagsakluban ng langit at lupa itong si Roger. May mga kaanak namang dumamay pero ano bang tulong yung maibibigay nila? Alam naman ng mga kaanak na mayaman itong si Roger Masking wala pang ang tulong ng iba Kayang labanan ito ang gastusin. Pumayat si Roger. Nawala ang matipunong katawan nito at magandang mukha niya. Parang napakabilis umano nitong tumanda dahil nga kumulubot daw talaga yung balat nun. Siyempre, dahil sa mga nangyari sa kanya, na-depress itong lalaking ito. Kaya mas lalong lumala ang karamdaman. Nagpagamot na rin ito sa utak. Alam niyo, kahit ganun ang nangyari, mahal na mahal pa rin ito ng asawa niya sa kabila ng ginawang kalokohan. Nagamot ang depresyon pero panghabang buhay na gamutan naman. Hanggang sa dumating umano ang araw na ito namang panganay na anak ang nagkasakit nun. Kaparehang-kapareha ng sinapit ng ama. Ang kaibahan lang ay hindi pa masyadong malala. Hindi lumiliit ang paa nito. Yun nga lang hindi makalakad. Ilang araw ang nakalipas ay nagulantang ang buong angkan nang may lumabas sa katawan ng panganay na anak ni Roger. Doon pa ito sa may bibig niya. Napakalaking uod umano nito. At sinundan pa daw yun ng palakang gala. Dito na nabigyan ng pahiwatig kung saan nanggagaling ang sakit ng magama. Walang iba, kundi barang. Hindi naniniwala si Roger sa barang nung una. Ultimong yung pamilya niya. May nakapagsabi lamang sa kanila na barang ito. Mula ito sa katiwalang matagal nang nanilbihan. Kailangan daw noon magamot ang mag-ama ng isang albularyo dahil kung hindi, pwedeng mamatay ang isa sa kanila. O ang mas malala, parehas silang mamamatay. Nanindigan si Roger na hindi barang
at kalokohan lamang daw yon. Pero itong asawa niya ay nagsimula ng manalig at magtiwala sa katiwala. Baka daw totoo ito, kung kaya't ipinagamot ang panganay nun. Pangalanan natin ang panganay na babae. Tiya ko ito na si Belen. Ginamot ito. At ayon sa pagsusuri ng albularyo, sobrang lupit umano ng klase ng barang. Para bang sobrang galit ng taong gumawa nito. Magagawan daw ng para ng albularyo ang barang. Pero hindi din siya sigurado o walang kagarante sa duhan na hindi na babalik ito. Mabuti sana kung ang mangbabarang ay walang isinagawang harang nun. Dahil kung ganun, madali lang mapupuksa ito. Pero tila sobrang talino umano at hindi niya ito madaan sa gapos. Pinalabas na lang ng albularyong pangalanan nating Manglano ang barang sa katawan. Nakakawindang umano ang natunghayan nun. Ultimong itong si Roger ay nakita ang lahat ng ginagawa. Nagsilabasan ng maraming uod sa bibig. Merong maliliit na palaka at may kung anong kitikiting palaka nun. Yung mga tadpole, yung hindi pa nabubuo yung mga paa, yung itim na may buntot. Napakarami umano na wari walang katapusan. Nawari lahat ng laman ng bituka ay yun lang mga yon. Matagal na tapos. May lumabas pa nga sa mata na parang maliit na alupihan eh. Sigaw ng sigaw daw noon si Belen sa sakit. Kada sapat o hayop na lumalabas sa katawan niya, naglilikha daw ito ng sakit na sobrang lalanon. Hanggang sa hindi naglaon, naubos yon. Pero inabutan ng hating gabi. Nagsimula ang gamutan umaga. Isipin nyo, inabot ng gabi. Marami daw na nakasaksi. Maging yung mga saop na dati pang nagtatrabaho ay naroroon. Ito yung naatasan sa may tubuhan. Yung pinalayas kasi sa mga hayop o livestock yun eh. Nga pala, kamuntikan ko na makalimutan, Sir Seth. Malaki yung bahay. Asyenda nga, di ba? 2 palapag at ang lapad nito. 4 ang silid. 4 sa baba, 4 sa taas. Malalaki pa. May beranda pang pwedeng maging pad ng helicopter. Kapwa sa itaas at ibaba may beranda. Basta magharbo na yung ancestral house na yun eh. Sa mga sandaling ito ay nangyari ang gamutan sa ibaba doon sa beranda. Maraming nakapalibot doon. Matapos lumabas lahat, dito na daw nakapagsalita ng maayos si Belen. Magaan na rin umano ang kanyang pakiramdam at nararamdaman niya ng sarili mga paa. Hindi daw katulad noon na kahit kurutin, manhid pa ito sa bato. Itong si Roger nang masilayan ng lahat, mabilis din nagpagamot yon. At yun na nga, naglabasan din daw noon ang sangkaterbang mga sapat. Magkakapareha lang pero mas malalaki ang mga palaka na halos mabulunan pa si Roger noon. Maging doon umano sa may puwerta niya may lumabas. Pero nang maubos daw lahat, ayon sa albularyo ay hindi na makakabalik sa normal si Roger dahil dumating na sa punto na nasira na talaga ang katawan niya. Matapos ng gamutan ay nagtanong ang albularyo sa kung may kagalit pa ang pamilya. Wala kaagad nakakibunon. Nagkatitigan pa ang mga ito, maging yung mga katiwala at saop. Hanggang sa nagsalita na itong si Morin. Na ayun nga, babaero itong asawa niya at tinatalo nito yung mga saop. May napabuntisan tapos hindi sinaportahan. Bagkos ay pinalayas ang angkan ng mga saop na yun dahil nga galit na galit ang mga ito. Dagdag pa ni Morin ay may bago na naman itong napabuntisan pero hindi nagreklamo. Pinuno talaga ng mura ng albularyo itong si Roger. Dinuro-duro pa ito tapos sinabing dapat ay hindi na lang niya ginamot. Peste daw itong taong ito. Mayaman at abusado. Minaldisyon pa yun na sana'y mamatay na lamang. Nadamay ng sariling pamilya dahil sa kalokohan. Alam nyo, nakayukulang umano si Roger na animoy sinampal ng kahihiyan nun. Sara pa mismo ito ng mga katiwala at saop. Pinagalitan din si Morin
bakit ay hinahayaan lamang nito ang asawa niya? Ayaw naman kay Maureen ay pinoprotektahan niya umano ang reputasyon ng pamilya. Ayaw niya magkagulo. Walang ano-anong umalis ang manggagamot. Pero bago ito tuluyang lumabas sa bahay nila, may pahabol yun ng mga kataga. Ang gagamutin niya lang ay ang mga anak. Alam niyang may mangyayari din kay Maureen. Pero sa oras na magkasakit na ito ay hindi niya pa uunlakan. Maghanap na lamang daw sila ng ibang albularyo na may kapabilidad o kakayahan na meron siya. Pero natitiyak niya umano na walang ibang katulad niya doon na sobrang bihasa. Kinabukasan, tila ba parang dinaanan naman ng epidemya ang lugar. Paano ba naman kasi yung dating mga katiwala ay may mga dinadaing sa katawan? Pagsilang pa lamang ng araw, labas-masok na ang mga ito sa banyo. Nagdudumi, suka ng suka. Ang malala, sinusuka ng mga ito at dinudumi ay may kasamang maliliit na ipis doon. Nalaman ito ng mga saop kaya nagsilayasan ng karamihan sa mga ito dahil sa takot na baka idamay na rin ang mambabarang. Yung buong pamilya nung dalagang napabuntisan ni Roger, paisa-isang umaalis nun. Habang yung sobrang loyal umano nanatili pero nagkaroon na rin ng mga sintomas ng tama ng barang. 3 albularyo umano ang ipinatawag. Kasama na doon si Mang Lano. Maraming pasyente. Itong si Roger ay hindi lumalabas ng silid niya. Nagkulong dang ito doon na wari bang ayaw niya makita yung mga tinamaan na rin ng barang. Mabuti na lamang at gumaling din yung mga katiwala. Pero ayon kay Mang Lano, may sumpa na daw sa lugar. Ang sino mang gagaling, lilipat ang sakit at mas dadami ang tatamaan nito. Napakalupit umano ng ginawang barang. Dahil bukod sa gumamit ng insekto, ay idinaan din daw ito sa bulong sa patay. Kaya pala umano hindi matukoy ni Mang Lano ang mambabarang, gayon din ang naging opinyon ng 2 pang albularyo. May sumpa na ang bahay na yon. Dapat daw lisan nito o hindi naman kaya sunugin na lang. Si Maureen, halos himatayin umano nang marinig ang paliwanag ng mga manggagamot. Sabi pa nito noon, yun na daw yung mga panahong malalaman ng kanyang angka ng nangyari sa kanilang pamilya. Magiging malaking kahihiyan daw yon. Ayun na nga, wala ding ibang opinyon o walang opsyon. Pero itong si Roger ayaw umalis. Naniniwala siya sa barang pero lubang hindi na makatotohanan umano ang sinasabing sumpa. Ang ginawa ni Maureen, siya na lang kasama ng 2 anak niyang umalis. Kahit anong pigil ni Roger, hindi nakinig si Maureen sa kanya. Nagtungo ito sa may bais. Hindi umuwi sa lugar nila Maureen sa kung saan ito lumaki. Nangupahan ito. Iwas kahiyan kumbaga. Nagbubuntis pa yun sa tatay ko. Pero alam na ito ng kanyang akan. Katunayan noon na hinahanap na si Maureen pero walang iniwang kataga ito o detalye sa kung saan tutungo. Gumulo daw talaga nun Lahat ng napagaling na katiwala ay lumisan na sa lugar. Ang naiwan na lamang doon ay ang albularyong binayaran ni Roger. Hindi si Mang Lano, kundi isang matandang babae na pangalanan nating Manang Avila. Hindi man ganoon kabiyasa pero naggagawa nitong pigilan ng paparating na sumpa para kay Roger. Hanggang sa nalugmok si Roger. Yung problema na dapat ay lutasin, mas pinalala pa ito. Nagdroga pa at kung sino-sino na lang ang nakakaaway sa lugar. Sa kabila ng hindi na ito makalakad at naka-wheelchair na lang, naroroon pa rin ang ugali nitong kahit aso ay hindi kakain. May mga nakakasundo naman pero ito na yung mga taong walang ibang inisip kundi hututan si Roger. Hanggang sa maraming lupain ang naibenta. At dahil sa may sumpa nga daw ang lugar, naging mura na lang ito. Ubos pati yung mga hayop. Yung mga tubo isang harvest lang pero wala nang umasikaso nito pagkatapos. Yung ibang asset bankrupt. Hanggang sa ibinenta na rin ang bahay at nagpatayo ng maliit na bahay si Roger sa natirang maliit na ektarya na lupa. Mantakin nyo, kahit ganun
may kalaguyo pa itong panibago. Kahit patay na yung armas nito, may lakas pang mambabae. Pero iniwan itong si Roger nang wala nang masuporta. Yung tipong baon na sa utang. Na mga panahon na ito, nasa huling taon na ng dekada 80. Si Moreno ay nasa Cebu na nakatira. Natagpuan kasi sila Moreno ng sariling angkan pero hindi ikinahiya ang kalagayan. Sinoporta nito pero hindi na ito yung sobrang rangyang buhay. Ayon sa tatay ko, Sir Seth, walang-wala na talaga si Roger. Pero kung kailan daw walang-wala na ito, doon naman nakalakad o gumaling. Bumalik ang lakas ng mga paa nito. Yung tipong payat na mga paa. Nagkaroon ng konting laman na siyang sobrang ikinasaya niya. Dahil ito sa tulong ng isang pare. Pinasimba, pinakumpisal. Dapat ay baguhin umano ang ugali. Ang sumpa umano ay nakabatay sa kung gaano kasama ang budi nito. Hindi daw tutulong ang Panginoon sa taong pinaparusahan ng demonyo kung ang ugali nito. Asal demonyo din. Sobrang nagsisi si Roger. Nagkaroon siya ng bagong buhay, pero wala tuloy ng lahat. Nalaman na lamang nila mo rin ang naging kalagayan nito. Pero kahit kailan ay hindi na talaga ito binalikan pa. Yung mga anak ay bumibisita. Kasama ng tatay ko dahil nga may kamalayan na si tatay nun. Nagtatanim na lamang itong si Roger umano na mais at gulay. Tapos nag-aalaga ng mga baboy. Wala na itong pinagkaiba sa mga saop at katiwala dati. Yung lupain nila ay may nagmamay-ari ng iba. Giniba ang bahay. Pinalitan ng bago. Ang mga tao naman sa lugar, lalo na doon sa nakakakilala talaga sa kanila. May respeto. Pero hindi na respetong amo. Respetong tao na lang. Nagsusumikap na si Roger. Nagsimulang muli pero malupit pa rin ang tadhana para sa kanya. Binagyo kung kailan uusad na sana. Ang masaklap, ninakawan pa. Gumaling ito, naging malakas pero tila nakabuntot na talaga sa kanyang kamalasan. Tinulungan siya ng Panginoon na magkaroon ng bagong buhay. Pero magiging problema na ni Roger ang harapin ang subok sa buhay. Hanggang sa isang araw, inatake na lamang ito at namatay. Yan palang ibig sabihin ng gaba. Yan po ang kaulugan ng karma. 10 beses ang balik na ganti. Kung hindi lang sana naging ganon si Lolo Roger, siguro ay nasa mataas na estado pa ako ng pamumuhay. Kami na mga kapatid ko. Maging ang mga tiya at tiyo ko. Pero tingnan nyo, karaniwang botante na lamang po kami o residente sa isang lugar. Maging aral sana ito sa mga taong mayayaman. Huwag masyadong maging arogante. Huwag ituring ang mga tao na parang mga hayop lang. Malay nyo, yan pala'y magiging dahilan sa pagbagsak ng karangyaan nyo. Hanggang dito na lamang po yung kwento, Sir Seth. Maraming salamat po.